Hello mga kaganang buhay, kumusta po kayo? Sabi po ng iba, masyado na po daw ako nagpapayaman kasi wala na daw po akong pahinga. Hindi totoo yan mga kaganang buhay. Ako po ay nag-i-enjoy dito sa Negros at the same time po ay kumikita. Ayan. So loading po namin ngayon ng mga baka and pauwi na po ako ng Aklan. Araw po ng Martes ngayon at ayun na po ang ating mga baka na ikakarga. Di po kami natuloy kagabi kasi masyado na pong pagod ang ating mga kabiyahe. So wag po mag-alala, yung aking pong mga inutangan dyan sa Aklan, ako po'y uuwi na, di ba? Pagkatapos ko po kayong mabayaran, babalik na naman ako dito sa Negros. Pero ang totoo, si Manager Bio po lahat ang nagbabayad sa inyo. Yan. Pinagkatiwala ko po kay Manager Bio at kay Manager Darren. Kaya wag mag-alala. At ako po yung nag-i-enjoy dito sa Negros. Ang ganda po yung habang tumatanda po tayo, ni-enjoy na lang po natin yung buhay natin, di ba? Hindi naman yan sa nagpapayaman po tayo mga kagandang buhay. Sakto lang. Sakto lang po na may pambayad tayo sa utang. Yun lang ngayon ang gusto ko. Yung makabayad lang po ako sa mga utang ko. And then, after that makabayad sa utang, pwede na po tayo siguro mag-travel po, mga kagandang buhay. Hindi na natin kailangan yumaman para maging masaya, di ba? Kaya enjoy life habang kaya pa nating gumalaw-galaw. Kasi kapag magkaroon na po tayo ng sakit, magkaroon na po tayo ng edad, hindi na po natin ma-enjoy ang buhay. Kaya kailan ka pang mag-enjoy, mga kagandang buhay? O, ito, yung mga alagain ko. Ayan, tingnan natin sila. Tuloy-tuloy po ang pag-loading ng ating mga kabiyahero. At syempre, hinay-hinay lang sila sa pag-pile ng ating mga hayop kasi yung natira dito pong mga kabiyahero natin ay hindi sila sanay. So, umpisahan po natin pagkumusta sa ating pong mga alagain. Di ba po, itong brown na to, parang wagyu po talaga ang kanyang itsura. Sabi po ng binilahan namin ito, mga kagandang buhay, ini-ay din daw po ito ng wagyu. Ayan. Tingnan nyo, mukha ba siyang wagyu, mga kagandang buhay? Kasi mahal po ang meat ng wagyu. At dito po sa Negros, meron na po tayong pang-iay dito na mga similya po ng wagyu at isa po ito sa mga naging product. Yun lang po ang sabi ng farmer sa amin nung binili po namin ito. So, ito po ay binigay na natin kay Sir Jaden Alexander po ng UK. Ayan, medyo lumaki na talaga siya. Wow! Kasi nga hindi ito pure. Crossbreed na po ito, mga kagandang buhay. Wait lang, tingnan natin dito. O, di ba? Ang ganda niya, babaeng baka. O, tapos may iay siya po ulit ng Brahman. O, di ba? Crossbreed na. Lalaki na po ang mga anak niya, mga kagandang buhay. Ang kinis po niya. O, akala ko nga po, nung una, Red Brahman po ito. Pero nakausap ko po ulit yung farmer po na binila namin. At tinanong niya po ako kung kamusta na po ito. At alam niya po na binigay namin ito kay Sir Jaden kasi nanonood siya ng ating mga vlogs. Sabi niya, hindi po ito Red Brahman, kundi po crossbreed na wagyu daw, sabi niya. Kasi nga, pinapapili ng taga-DA ang mga farmers kung ano po ang i-inject o kung ano po ang i-EI sa mga nag-hit nilang mga inahin. Meron na silang mga wagyu, meron na silang Red Brahman, meron din po silang White Brahman. O, minsan may Black Brahman pa, mga kagandang buhay. Kaya ito na po ngayon ang atin pong inahin or dumalaga na para po kay Sir Jaden Alexander. So,
Pagka nag-hit po ito, pero medyo batang-bata pa po ito. Tingnan niyo po, sobrang kinis ng kanyang, ng kanyang balat. O di ba? Taga-ibang bansa din po ang Wagyu, pero na-adapt na rin po nila yung climate dito po sa atin. Gawa ng crossbreed siya. Hi! Kamusta ka? Di ba? So, ang galing, ang kinis. Ito po yung isang alagain na inalagaan dito ni Kabeng Roger. At medyo, pinifeeds din po nila ito. At minsan, ipa ng mais, or minsan po yung tinatawag nating, sa niyog. Copra meal. Ayan po, mga kagandang buhay. So, silipin natin sila, Ayan sila, hi! Yung mga expert po na taga-file po ng mga baka, wala po dito, nasa Negros, sa Katayan sila lahat sa Cavite. At yung isa po ay pumipick up po ngayon ng itlog. Tingnan niyo po mga kaganda buhay ito, ito po, natandaan niyo po ba na nakabili si Kabeng Winnie ng baka na buntis? Di ba pinagtawanan natin siya? Ito na po yung anak ng buntis na baka ni Kabeng Winnie. Ang ginawa po ni Sir Farm Boy, sabi niya, akin na lang yan, kagandang buhay. Palitan ko na lang ng mga banyera ko ng isda dito. Abay, pumayag naman po kami. Ayun yung mga banyera ng isda. Pero dati po, nasa 10K lang ang benta nito ni Kabeng Roger sa kanya. Hindi pa niya nakuha, hindi pa namin na-deliver sa kanya. Medyo lumaki-laki na po, mga kagandang buhay. Native po ito. Siguro konti lang ang genetics nito na Brahman. Pero madali rin lumaki, mga kagandang buhay, tingnan mo, ang ganda rin ng tenga. Pero native lang ng nanay. Kung sa pagkakunti lang yung, genetics na pagka-Brahman ng nanay. Tapos siguro, hindi natin alam, ayan sa itsura po, mga kagandang buhay, mukhang okay naman. So sabi ni Sir Rico, dadagdagan na lang daw niya yung banyera niya para dito sa mga baka na to. Ayan. Ayan po ang ating mga ikakarga. Si Danny, siya pong driver, pero tingnan nyo, nagkakarga pa rin siya. At tiyaga lang po talaga ang ating pong trabaho na to, tiyaga, basta ini-enjoy po natin. Tingnan natin ang ating mga alagain doon po sa kabila. Bisitahin po natin ang kubo dito sa taas, mga kagandang buhay. Marami pong order kay Kabeng Roger ng mga alagain. Kaya next week daw po, magdi-deliver siya. Meron pong nag-order sa kanya, 10 kaagad po. Tapos si Sir Havillana, 4 po kay Sir Havillana. Sir Red Sydney, 3 lang kay Sir Havillana. Hindi ko alam ito mga kagandang buhay, kung kanino itong mga baka na to supposed to be na i-deliver. So si Red Brahman natin. Hello Red Brahman, good afternoon. Busog po sila mga kagandang buhay, busog Kasi bagong pakain sila, may mga tubo pa kumpay na tubo. So, ayan, puro po naka-feeds yan. Binibigyan din ng feeds. Hello, Red Brahman! Ako, ang lalaki ng mga tiyan ninyo, Busog-busog po. Grabe ang higop nila ng sabaw. Grabe ang inom nila po ng may fridge na sabaw. Uy, kamusta ka na? Tingnan ko nga kung medyo maluwag itong tali mo, Mukhang sumisikip na, lumalaki ka na yata. Ay, oo nga. Medyo masikip na. Sabihan natin si Nunoy mamaya, Naluwag-luwagan ka na. Tingnan niyo po mga kagandang buhay yung kanyang kanyang tenga. May farmers po kaming nakita, hindi naman malaki yung tenga ng niya, yung inalagaan niyang baka, pero big bones po mga kagandang buhay. Lumaki siya. So, hindi po kesyo na maliit ang tenga, ay wala na po siyang genetics na pagka-Brahman. Lumalaki siya, depende rin sa pag-alaga, mga kagandang buhay. Mukha talaga siyang Brahman, kahit maliit po ang kanyang tenga. Pero ito po, napakaganda, Ay, grabe yung tenga niya. Red Brahman. Ayan, kasi nga pinapapili ka ng Department of Agriculture Negros kung ano po yung
gusto mong lahi pag nagpa-EI ka. Gusto mong Wagyu. Kaya sabi ko, ay, naku, Wagyu, pang meat yan eh. Parang hindi talaga yan lumalaki na sobra pag Wagyu. Pero kung gusto mo talagang alagaan na gusto mong lumaki talaga, Brahman. Sa Brahman ka na. Oo, it's either red Brahman o white Brahman. Kaya iba kasi, gusto nila puti. Oo. May iba naman gusto nila pula. Kasi lumalaki din po ang pula. Wow! Ganda no? Ganda ng tinga niya. Tsaka maamo pa po, mga kagandang buhay. Kaya hindi na po kami umulit na kumuha po ng baka doon sa, sa Batangas na mga wild. Ay, naku, ang hirap po, mga kagandang buhay. Ang hirap paamuin. Kaya ngayon po, yung mga baka doon na nasa kural namin sa Aklan, may mga umorder na po noon. Di-deliver na lang ni Kabiyahe pag natapos po yung kanyang silver truck sa pag-ayos po ng, ng mga brake noon. Dumidikit na talaga, masikip na talaga. Masikip na, hindi kasi niya ako kilala, mga kagandang buhay eh. Di ako kilala niya. Pero kung kay Nunoy, ay naku, ang lambing nila kay Nunoy. So ito, isa pang alagain na busog ngayon. Nan mo, oh. Grabe, isang puno na ganyan, oh, busi nila. Hi! Kamusta ka? Di ba nakakatuwa ang baka? Paano ba? Hindi kasi ako sa mga baka. Si Nunoy kasi yung lagi nagpapakain sa kanila. Di nila ako kilala, mga kagandang buhay. Hello! Ang ganda din ito, oh. Makikita din sa tinga niya, oh. Oh. Di ba nung pumunta kami sa Sobel, sabi ko gusto ko puting-puting baka. Meron naman, pero meron talagang may black. Meron talagang may ganun, no? Oo, parang hindi na siya kasya dito, mga kagandang buhay, oh. Kailangan ng taasan itong kawayan. Oh, parang hindi na siya. Mataas na siya. Oo. Hello! Yan, ganda rin. May potential din po siya. Puro mga babae yan, mga kagandang buhay. Eto. Hi! Parang ang baba na ng ito, oh. Hello! Yan. So, hindi talaga siya pure na puti. Pero puti siya, mga kagandang buhay. Siguro pag lumaki ito, nagiging puti. Pero meron talagang makikita ka na puting-puti. Ito, mas yung maputi-puti. Ayan. Hi! Ayan po, mga babae talaga yan. Mga babaeng baka yan. Mga babaeng baka yan. Hello! Mga babae. Ayaw nila sa akin. Hi! Diba? Ito naman po. Sino ka? Ha? Ikaw ba Sino ba ito? Ikaw ba si Diwata, ha? Ikaw ba yung Diwata ko na baka, ha? Ikaw ba yon? Oh, hala. Parang siya ito. Mga kagandang buhay mo. Ang ganda-ganda niya. Grabe, mga kagandang buhay. Yung anak ni Diwata, di ba? Naalala niyo yun? Yung puting baka na yun na nanunuwag. Wala na nga pang ilong yun, eh. Oh, maganda din yung isang brown doon, no? Kaya si Sir Jaden talaga in love sa mga brown. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman. Diwata! Hello! Oh. Tingnan mo naman po. Hi! Padilim na kasi, kaya hindi naman siya maliwanag. Oh. Kamusta ka, Diwata? Ala, ang laki na talaga ni Diwata. Oh, parang kailan lang. Parang kailan ng mga kagandang buhay na kumakain siya ng mga feed sa sako ba? Ala, ang laki na niya. Tapos ang ganda ng barog. Ang ganda ng tindig ni Diwata po, mga kagandang buhay, oh. Hello! Katuwa naman itong mga baka na to. Halika. Susuwagin mo ako. Tingnan mo ang tenga. Oh. Tingnan mo. Baby pa lang po ito, mga kagandang buhay. Hindi pa po nawalay sa nanay. Nakita ko na po. Super ganda to eh. Ay ngayon, oh, ang ganda niya. Ganda niya po, mga kagandang buhay, oh. Sa tinga pa lang po, bawing-bawi ka na. Na, Diwata, na? Sa tinga pa lang po, bawing-bawi ka na kay Diwata. Oh. Yan. Oh, dito naman tayo. Hello! Babaeng baka din po ito, mga kagandang buhay.
Kamusta ka? Ha? Kamusta? Kamusta ka? Busog ka na ba? Ha? Busog ka na? Uy, ang haba ng dila. Grabe! Sabi ni Kabeng Roger, pag pumipili ka daw ng, ng alagain, kailangan mahaba ang dila. Sarap yung kumain pagka mahaba ang dila. Ito, halos pari-pariyo din sila ng laki. Pero nakilala ko kaagad ang diwata ko. Ay, Diwata! Siya pong maganda sa paningin ko, si Diwata. Of course, maganda naman silang lahat. Pero sa akin talaga po kasi itong si Diwata na ito eh. Ito, ganda rin. Pero hindi kasing laki ni Diwata yung kanyang tenga. Ayan nyo po, oh. Si Diwata talaga, lawlaw talaga yung tenga nyo. Cute, cute, cute! Smile ka naman, makikita ka sa buong mundo. No, kailangan kausapin natin yung mga hayop. Alam mo, parang nakakaintindi rin sila. Ha? Minsan nga, ayaw umakyat ng mga baka sa truck namin. Alam nila sa katayan ang punta nila. Minsan umiiyak pa po yung mga baka. Oh, ayan po. Ito patabain siguro ito ni Kabiyahe. Patabain po siguro ito dahil tingnan niyo naman. Oh, mga baka talaga mga kagandang buhay. May mga lahi na yan. Siguro ito, Wagyu din to. Huh? Oo, kasi yun, ini-enjoy ko. Ano lang kasing available na pang-EI. Siyempre, minsan mga kagandang buhay, nauubusan din, di ba? O kung available na lang, mga Red Brahman o Wagyu, yun na lang rin ang ini-EI nila. Pag wala pong natirang pang White Brahman. Ito, mga kagandang buhay. Ganda din ito, oh. Babae ito. Babae ito. Muntik na ako nahulog sa kanal. Buti na nag-shoot. Babae yan, mga kagandang buhay. Puro babae yan. O, tingnan nyo. Puro babae po yan. Pasensya po sa mga dumi, ha. Ganyan talaga po ang baka. Wag lang po ito kasi patabain. O, ito yata yung lumabas yung matres. Tapos, tinahi po ng taga-Department of Agriculture. Medyo mataba-taba na siya. O, ito, o. Yung inahin na to na red. Ganda rin. Tignan natin ito. Mukhang ito malaki na. Babae rin yata. Ito po. Ay, lalaki. Lalaki po ito mga kagandang buhay, oh. Ba, yung mga alaga ni Kabeng Roger. Andito sa akin kanina yung Ramsol, mga kagandang buhay. Sabi niya, kagandang buhay, baka gusto mong kumuha ng, fermented or, mais ba na, na silage. Oo, tapos kino-compress mga kagandang buhay na nagwe-weight siya ng 70 kilos sa isang bundle. Oo, tig 8 pesos daw yung per kilo. Interesado po ako doon. Para po wag akong mamroblema. Kapag ka may mga kambing na po ako doon sa Aklan, bibili na lang po ako ng ng mga silage na mais. Para di na ako mamroblema sa pakain kung just in case may baka ako doon at kambing. Ito po, mga kagandang buhay is, babae pa rin to. Puting-puti naman po ito. Hello, babae ka ba? Hello? Hindi natin makita. Pero mostly babae, hindi bumibili na si Kabiyahing Roger ng mga lalaki. Ito, yun, patabain. Ito, duda ko, mga kagandang buhay, nabili na naman ito ni Kabiyahing Winnie. Parang ito yung kunukwento na Kabiyahing Roger na nakabili na naman ng sobrang payat si Kabiyahing Winnie na buntis. Oh, no! Tingnan niyo po yan. Ang ganda talaga pitikin sa tinga si Kabiyahing Winnie, no? Tingnan niyo. Malnourished na payat. Sabi ng ibang farmers, mga matatanda na po nilang mga baka, binubuntis nila. Pinapabuntis nila para po magbuka na mataba. Pero tingnan niyo, hindi naman tumaba. Oh, no! Siguro kabuwanan na niya ito, mga kagandang boy. Sobrang laki na ng tiyan. Sobrang laki na ng tiyan, oh. Kabiyahing Winnie! Nako, yung mga baka mo. Oh. Lugi kami, mga kagandang buhay. Bakit? Kasi, pag nanganak, alagaan pa namin hanggang manganak, di ba? Tapos alagaan pa namin pagkapanganak hanggang lutas yung mga anak, yung anak. Tapos, patatabain pa itong inahin. Tagal, ang tagal umikot po ng pera. Sana magandang lahi itong na nagkasta dito sa babaeng baka na to, sa inahin na to. Tanda na talaga, oh, matsura na ito, pero sa Wimpala, hindi nadala sa
sa slaughterhouse dahil ito yung kinikwento nilang buntis na naman. Hindi talaga sa buntis si Kabeng Winnie. Mura pero buntis naman. Ito ulit si chocolate. Parang chocolate din po ito. Sabi ni Kabeng Roger sa akin, pinapabili niya si kabiyahing driver natin, Bonnie Boy, ng pamurga. So siguro oras na naman po para purgahin ito. Ito, kakabili lang natin. Babae din po ito. Busog din. Grabe. Tapos ito kay Winnie. Ito, pumuputok ang langit. Kaya ito, kay Danny Boy ito, mga kagandang buhay. Binili niya para po pangkatay. Kaso lang, sumabay kay Jordan, nagkasakit. Dahil hindi pa rin nakakabawi ng kanyang katawan. Yan po dito. Ilan po dito ang ating alaga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15. 15 po, mga kagandang buhay, ang atin pong alagain dito. Kaya po minsan sabi ko kay Kabeng Roger, kabiyahe, wag mo namang ibili ng mga alagain yung supposed to be sa pangkatay natin na budget kasi kulang tayo sa puhunan. Pero minsan, may umu-order talaga kay Kabeng Roger. So, anuin pa natin yan? Paliguan yan at saka purgahin pa siguro yan bago natin i-deliver o kung ano pong diskarte. Ay, hindi po yun yung nabili na Holstein ni Kabeng Roger. Matagal na pa siguro yung nabili. Ayun pala yun yung nabili niya. Ang ganda din po ng Holstein na to, mga kagandang buhay. Babae din po ito, bilugan talaga ang katawan. Holstein Brahman. Ito, nabili ni Kabeng Roger ito. Holstein Brahman. Doon po sa kabilang kubo, marami pa doon ang alagain. Sa kabilang kubo. So, 1 week na po ako dito, yun lang po yung pagpunta ko doon sa taas. Doon, sa kabilang kubo po, meron pa tayo. So, ito yung nabili ni Kabeng Roger. Na Holstein Brahman. Kasi, ang Holstein Brahman po, mga kagandang buhay, for dairy po kasi yung Holstein. Kaya magaling po itong magbigay ng gatas. Kung si Rohem pa nito, American cow. Yun ang tawag ni Rohem dito sa mga ganito pong... Ay! Nanunungay. Oh, no! American cow po ang tawag ni Rohem Care. Rohem Care ni Bunso. Ngaw. Ito, halo. Sungayin tayo, mga kagandang buhay, Naabot yung likod ko. Dumaan na ako sa tabi niya, sinuwag kaagad ako, mga kagandang buhay. Delikado. Delikado po itong mga pangbiyahe natin. So, ubos lahat ito, Dan? Ubos lahat yan lahat? So, ilan lahat ang makakarga natin? Di pa alam? 49 lang? Pero hindi mo pa hindi mo pa nalagay dun sa taas? Mukhang hindi... 25 sa baba. 25 daw sa taas. Kasi maliliit na baka, no? Medium. Medium ang baka namin, mga kaginaboy, pero matataba. Makakapal. At saka yung mga kalabaw namin ngayon, hindi malnourished. Puro bilugan talaga. Wow! Basta nandyan si Kabeng Roger, ayaw niyang bumibili ng payat. Kasya pa ba kahit meron tayong isang malaking ni Kabeng Winnie? Malaking baka kasi Kabeng Winnie. Oo. Ay! Nako! Hirap. Hirap talaga magdumaan ka sa nanunuwag, mga kagandang buhay. So, yan pong update natin, mga kagandang buhay. At sasama po ako sa biyahe ngayon nila. Thank you so much po sa lagi pong pagsubaybay, panunood. Kung sino po yung interesado sa mga alagain, alam nyo naman, may choice po talaga si Kabeng Roger sa mga alagain. Hindi po siya basta-basta na lang bibili ng mga alagain. Gusto niya yung medyo mataas na po ang genetics. Tingnan po yan ni Kabeng Roger. So yan po yung mga baka natin, puno na, nasa 25 po sa taas. Naayos ni Nalon. At dati makikita mo may mga buto yan, puro buto. Ang likod ngayon po, puro bilugan, Lon, ang mga baka nyo. Yay! Mataba, nindot kayo, hambal ni Nalon.
Diba? Oh, si Kabing Winnie. Kabing Winnie, kamusta ka? Parang hindi ko na naririnig ang boses mo. Pagod na? Okay na, magwanta pa man eh. Maagwanta pa man daw. Matitiis pa rin daw ni Kabing Winnie. Pinagtawanan kanina nun, ha? Ay, magwanta pa man daw. Oh, si Erlan sa taas, oh. Papadala natin yung kalahating bigas kay Erlan para po sa anak niya dong Buksidor sa Maynila. Dali mo na, Erlan, ha? Kunin mo na, huwag mong kalimutan. Oo. Okay. So, 25, dapat 24 dito. Palagay ko, Dani, hindi ka siyang 24 dito. Aba, meron silang style, oh. Nakaharap yung tatlo. Oh. Ano, oh, napaka-cute po ng mga kalabaw. Nandun yun sila sa niyugan. Nanggaling. Hindi ba yan, ano, delikado yung nakaganon? Parang first time ko nakita na pag ganyan. Oh no! Ganyan ang file nyo. Ano po, ang ating mga magigiting na mga bayani ng Kalabao para ipakain sa Luzon, mga kaganang buhay. Yay! Nunoy and Brownie. Brownie! Diba? Pintuan yan, pintuan. Ayan o, may abrihan dyan. Ito pa. Ang dami pong puting baka dito, maalagain po, mga babae rin, mga kaganabuhay. Oh. Tingnan nyo yung second na yan. Oh. Babae din po yan. Yan yung mga puti dyan na yan. Puro mga alagain po, puro mga babae yan.